Maliwanag pa ang langit ng Maynila nang magsimulang kumalat ang balita, isang bagyo ng mga salita sa social media, mga mensahe na puro takot, mga larawang hindi mapaniwalaan ng isipan ng tao. Ika-6 ng Marso, Miyerkules, araw na parang ordinaryo lamang, ngunit sa loob ng ilang oras, mababago ang lahat magpakailanman. Alvin Reyes, isang 30 taong gulang na lalaki na may mapayapang mukha at matibay na balikat, ay kasalukuyang nakaupo sa harap ng kanyang computer sa opisina ng isang IT firm sa Ortigas nang biglang nagpalit ang itsura ng kanyang chat window. Mensahe mula sa kanyang asawa, si Krisha. Alvin, may nangyayari sa labas. Huwag kang lumabas ng opisina. Please. Hindi pa niya nakita ang ganyang uri ng mensahe mula sa mahinahon niyang asawa. Nagbukas siya ng newsfeed. Panay ang ulat, mga taong kumukurot sa isa't isa, mga opisyal na nagtatago, mga ospital na puno ng hindi maliwanag na mga pasyente. Sa isang video, makikita ang isang babae na tumatakbo sa gitna ng EDSA. Ang damit niya pula ng dugo. Ang mga mata niya bukas ngunit walang buhay. Kinuha ni Alvin ang kanyang bag. Tinawagan si Krisha, walang sagot. Tinawagan ng kanyang kaibigan na si Dan Soriano, ang pinakamaingay sa kanilang grupo, ngunit laging handa sa oras ng pangangailangan. Pre, nandito na ako sa rooftop ng building namin, sabi ni Dan. Ang boses niya mababaw at mabilis. Tingnan mo ang kalye. Tignan mo lang at alam na mo. Pumunta si Alvin sa bintana. Tumingin siya pababa sa araw-araw, nakaingay ng Ortigas. Ngunit ngayon ang mga tao ay nagtatatakbuhan. Ang mga kotse ay napatigil sa kalsada. Ilang mga pinto ng sasakyan ay nakabukas at walang laman. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na dahan-dahang lumalakad sa gitna ng daan. Mga katawan na bahid ng dugo. Ang mga kilos nila parang wala nang inaalalang pagod. Ang mga ulo nakaangat parang naamoy nila ang isang bagay. Hindi ito totoo, naisip ni Alvin. Hindi maaaring totoo ito. Ngunit totoo ito. Ang zero day ay nagsimula na. Sa isang apartment sa Quezon City, si Carisha Reyes ay hawak ang kanyang anak na si Karen Stel. 8 taong gulang, matalino at hindi kayang tumahimik sa anumang sitwasyon. Ngunit ngayon, tahimik na tahimik si Krenstel. Narinig niya ang mga sigaw sa labas. Nakita niya ang kanyang nanay na isinara ang lahat ng bintana. Nanay, ano yun sa labas? Bulong ni Krenstel. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ang nanay mo, sabi ni Krisha, bagamat ang kanyang sariling puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa ikalawang palapag ng parehong gusali, ang matanda nilang kapitbahay na si Elvira Santos, 72 taong gulang, balo, ngunit matikas pa rin ang katawan at matalas ang isip, ay kumakatok sa pinto ng apartment ng mag-ina. Krisha, buksan mo. Narinig ko ang radyo. Huwag tayong lumabas ng 24 na oras. Makinig ka sa akin. Binuksan ni Krisha ang pinto. Pumasok si Elvira na may dalang malaking bag, bigas, delata, gamot, at isang lumang tabak na hindi inaasahang makikita sa isang lola. Sa panahon ng giyera, lagi akong handa, paliwanag ni Elvira, nang makita ni Krisha ang tabak. Pero hindi giyera ito. Mas masahol pa. Kasabay nito sa ibaba ng gusali, nagtatalon pababa ang isang lalaki mula sa kanyang tricycle. Si Noel Gamboa, 35 taong gulang na driver na may malaking pamilya at mas malaking puso. Nakita niya sa kalsada ang isang babaeng nakahandusay, kaya lumapit siya upang tulungan, ngunit nang lumingon sa kanya ang babae, walang buhay ang mga mata nito. Tumakbo si Noel, papasok ng gusali. Tinanggal niya ang hagdan at sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa sa probinsya. Hermelinda, nandito ka pa ba? Sa kabilang linya, narinig niya ang iyak ng kanyang asawang si Hermelinda at sa likod ng iyak na iyon, ang mga unggol na hindi dapat marinig ng sinuman. 3 oras matapos ang unang balita, nakarating na si Alvin sa kanilang apartment.
ngunit hindi sa pamamagitan ng daan. Sa tulong ni Dan, lumabas sila sa likod ng gusali ng opisina, dumaan sa back alleys at bubong ng tindahan, at lumampas sa dalawang grupo ng mga nalaglag na tao na dati ay kasamahan nila sa opisina. Nang makita ng mag-ina si Alvin, nagkaiyakan sila sa loob ng pintuan. Ninakap niya si Krenzel ng mahigpit. "Daddy," bulong ng bata, "bakit tumitigil ang pagtakbo ng mga tao sa labas?" Hindi sumagot si Alvin. Alam niya ang sagot, ngunit hindi niya kayang sabihin ito sa anak niya. Kasama nilang pumasok si Dan at sa loob ng apartment nagtipon sila. Si Alvin, Krisha, Krenzel, Elvira at si Noel na patay gutom na naghahanap ng paraan upang makabalik sa Batangas kung saan naiwan ang kanyang pamilya. "Ang pinakamahalaga ngayon ay kaligtasan," sabi ni Alvin habang naglalagay si Dan ng mga muebles sa harap ng pinto. "Kailangan nating makarating sa labas ng Maynila. Ang mga zombie, kung tatawagin natin silang ganun, nakit sa ingay at galaw. Malayo tayo sa matatamis na pag-asa kung mananatili tayo dito." "Mayroon akong kapatid sa Rizal," sabi ni Dan. "Si Daniel. Medical student siya. Mayroon siyang bahay na malayo sa mga kapitolyo at mall. Mas ligtas yun. At ang aking pamilya sa Batangas," dagdag ni Noel. "Si Hermelinda at ang aming mga anak. Narinig ko sila kanina. Buhay pa sila." Tumingin si Elvira sa lahat. Sa kanyang matatandang mata may bagong liwanag na namumuo. Hindi ito takot. Ito ay determinasyon. "Makinig kayo sa akin. Naabutan ko pa ang martial law noong kabataan ko. Naabutan ko ang bagyo ng Yolanda. Hindi ako hihinto sa isang virus na nagbibigay buhay sa patay. Magsama-sama tayo. Labas tayo ng Maynila bukas ng madaling araw." Walang sumagalit. Lahat ay nagtango. Yun ang simula ng kanilang pakikipaglaban. 4:00 ng umaga. Kulay abong nagising ang langit at sa kalsada ng Quezon City, halos wala ng buhay. Kung hindi isasaalang-alang ang mga bagay na gumagalaw, ngunit wala ng kaluluwa. Lumabas sila sa likod ng gusali. Si Alvin sa unahan, may hawak na mahabang bakal na hinugot mula sa hardware store sa kabilang block. Si Dan sa likod, nagtatago ng isang malaking lagari. Si Elvira, kahanga-hanga, ay tahimik na pumosisyon sa gilid, ang tabak sa kanyang kamay na parang hawak ng sanay na mandirigma. Si Noel ay nagdala ng lumang batuta mula sa kanyang tricycle at si Krisha ay maraming hawak na gamot at supply bag, habang si Krenzel ay nakatago sa pagitan ng mga matatanda. Mga mata niya malawak, ngunit ang paa niya ay hindi gumagalaw dahil sa takot. Gumagalaw sila dahil sa tapang. Sa unang kalye, dalawa lamang ang nakita nilang mga nalaglag. Madaling nailayo ni Alvin at Dan ang mga ito. Ngunit sa palengke, iba ang kwento. Puno ng mga ito ang loob ng palengke. Mahigit sa 30 katawan ang gumagalaw sa gitna ng mga tindahan. Ang mga ito dating mangingisda, nagbebenta ng gulay, mamimili, ngayon ay walang iba kundi mga instrumento ng kamatayan. Nauntog ang isa sa kanila malapit kay Krenzel at nagsimulang lumingon sa direksyon nila. "Huwag gumalaw," bulong ni Alvin. "Lahat, walang gumagalaw." 30 segundo ng napakatahimik na katahimikan. Pagkatapos lumayo ang zombie, dahan-dahang nakalampas ang grupo sa palengke. Nang makarating sila sa isang pickup truck na naiwanan sa kalsada, hinagis ni Dan ang bato sa may bintana at binuksan ang sasakyan. Natutunan ni Alvin ang hot wire sa isang YouTube video 3 taon na ang nakalipas. Hindi niya inakala na gagamitin niya ito para sa ganitong rason. Sumakay silang lahat. Agad na nagbukas ng kalsada si Noel na kilala ang bawat barikada at daang alam niya mula sa 10 taon ng pagdadriver sa Maynila. "Sa Slex tayo pumunta," sabi niya. "Pero una, Rizal, para sa kapatid ni Dan." Tumakbo ang truck pasilangan. Sa liwanag ng sumisikat na araw, makikita ang Maynila.
Ang magandang lungsod na pamilyar sa kanilang lahat, nasusunog at nabalot ng isang bagong uri ng kadiliman. Hindi sila lumingon ng matagal, natatakot silang mag-iyak. Ay isang maliit na bahay sa kabundukan ng Antipolo, si Daniel Soriano. Ang 25 taong gulang na kapatid ni Dan, ikatlong taon ng medisina, ay hindi natutulog. Sa loob ng 2 araw, nakapangolekta siya ng datos, mga tissue sample mula sa nalaglag na hayop sa kanyang bakuran, mga obserbasyon, mga teorya. Nang dumating ang pickup truck ni Dan at Alvin sa harap ng bahay niya, hindi siya nagulat. Handa na siya. At nang makita niya ang buong grupo, may bagong seryosidad sa kanyang mukha na hindi karaniwan sa isang batang estudyante. Pumasok na kayo lahat. Mayroon akong sasabihin. Sa loob ng isang living room na puno ng mga libro, chart at nakalat na papel, inilabas ni Daniel ang kanyang mga natuklasan. Ang virus, tinatawag ko itong variant zero, ay kumakalat sa pamamagitan ng ihi at laway ng mga nalaglag. Hindi sa hangin, hindi sa suliranin, sa direktang kontakto sa likido ng katawan. Ang pagbabago ay mabilis, 3 hanggang 6 na oras mula sa impeksyon. Ang mga nalaglag ay hindi ganap na patay, ang kanilang stem ng utak ay aktibo pa, ang bahagi na nagkokontrol sa paggalaw at mga pandama. Ngunit ang kamalayan, ang sarili nila, wala na. Nanahimik ang lahat. Si Crenstel ay nakaupo sa sulok, nagpipinta ng maliit na larawan sa kanyang notebook, isang batang paraan ng pag-aruga ng sariling kalooban sa gitna ng kaguluhan. May lunas ba? Tanong ni Krisha. Nag-atubili si Daniel. Wala pa, ngunit may lead ako. Ang ilang individual na nalaglag ay nagpapakita ng mas mabagal na progression na nangangahulugang may genetic factor na nagpoprotekta sa ilan. Kung makuha natin ang isang buhay na nalaglag na may mabagal na progression at makuha ang kanilang blood sample, maaari akong magsimula ng isang posibleng serum. Ibig sabihin, kailangan nating hulihin ang isa? Sabi ni Dan, ang boses niya puno ng hindi mapaniwalaan. Oo, tugon ni Daniel. Ngunit hindi ngayon. Una, kailangan nating makarating sa mas ligtas na lugar. Narinig ko sa radyo na may safe zone sa Batangas, sa isang resort complex sa Mabini. Militar ay naroon. Tumingin si Noel sa lahat, ang mga mata niya nagniningas. Batangas, doon naiwan ang aking pamilya. Akalsada papunta Batangas sa isang nasalantang sari-sari store sa gilid ng Slex. Natagpuan ng grupo ang 4 na babae na nagtatago sa loob ng isang makalumang refrigerator na walang kuryente. Si Sea Malari, 28 taong gulang, dating flight attendant, mahaba ang buhok at mas mahaba ang pasensya, ang nakabukas ng pinto ng refrigerator nang marinig niya ang truck ni Alvin. Sa kanyang tama-tamang paghusga, hindi sila zombies, sobrang ingay para sa mga nalaglag. Si Daisy Santos, 31 taong gulang, matabang katawan at mas matabang loob, babaeng mag-aaral sa nursing school, ang sumunod lumabas. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang IV stand na ginawa niyang armas. Si Jeveline Cruz, 24, payat at mabilis, dating runner sa provincial tournament, ang sumunod na lumabas, matalas ang mga mata na naghahanap ng anumang banta. At huli, si Annalyn Bautista, 32 taong gulang na guro sa elementarya, may hawak na isang bata, ang anak ng ibang tao na natagpuan niya sa lansangan. Ang batang iyon ay halos kapareho ng edad ni Crenstel. Kami ay nagtago dito ng 2 araw, sabi ni Sea, pagkatapos ng maikling pagpapakilala. Wala kaming sasakyan, wala kaming pagkain, ngunit buhay kami. Sumama kayo sa amin, sabi ni Alvin nang walang pag-aalangan. Papunta kami Batangas. Napailing si Dan sa kanyang kaibigan, hindi sa negatibong paraan kundi sa pagkamangha. Lagi na itong si Alvin, laging handang tumulong kahit kailan, kahit kanino. Ang grupo ay lumaki. 10 na silang lahat,
at ang bata na walang pangalan pang alam ang tinatawag na batang kalawit ni Annalyn dahil sa ugali nitong kumapit sa kanyang braso sa bawat oras ng panganib. Ngunit ang mas maraming tao ay nangangahulugang mas maraming responsibilidad, mas maraming boses, at mas maraming pagkakataon na mapansin ng mga nalaglag. Natutunan nila ito ng mahirap sa isang tulay sa Laguna. Ang tulay sa Santa Rosa ay nakabarikada ng mga sasakyan, ngunit sa gitna ng barikada may agwat na sapat para sa isang tao na dumaan. Sapat para sa isang tao, ngunit hindi para sa isang grupo ng 12. At sa kabilang dulo ng tulay, daan-daang nalaglag ang nagtitipon, parang isang dagat ng mga katawan na gumagalaw ng walang layunin, ngunit sa isang kisap mata, lahat ay maaaring magbago. Kailangan nating gumawa ng distraction, sabi ni Jevelyn. Nagulat ang lahat sa kanya. Hindi pa siya nagsasalita ng ganito ka-assertive simula nang makasama nila ito. Mabilis ako. Ako ang magdidistract sa kanilang pansin, kayo ang tatawid. Hindi tayo mag-iiwan ng sinuman, sabi ni Alvin agad. Hindi naman abandona. Plano ito. May ruta ako. Tatakbo ako sa ibabaw ng mga kotseng nakabarikada, bababa sa kabilang dulo, at susulong ako sa dulo ng tulay bago pa man makapalapit ang mga nalaglag. Nagsimula ng mabilis na debate. Si Dan, si Daisy, si Seiya, lahat ay nagsasalita ng sabay-sabay. Ngunit si Elvira ang nagtahimik sa lahat ng isang boses na parang bakal. Pag-isipan ninyo, kaya ni Jevelyn ito. Nakita ko kung paano siya tumatakbo. Kung may nagtitiwala kayo sa inyong sarili at sa isa't isa, gawin na natin. Huwag tayong mag-aksaya ng oras sa pag-aalangan. Nagdesisyon si Alvin. Sige. Pero Jevelyn, kung lumiko ang sitwasyon, hinto ka at sumigaw. Hahatid namin ang distraction mula sa aming bahagi. Nagtango si Jevelyn. Piniga ang kamay ni Daisy, ang pinakamahal niyang kaibigan sa grupo, at tumakbo. Ang sumunod ay isang 3 minutong panahon na para bang isang taon ang haba. Tumakbo si Jevelyn ng may grasya at bilis ng isang atleta. Ang mga paa niya halos hindi humahawak sa bakal ng mga kotse. Nang maingay ang mga nalaglag sa kanyang direksyon, nagsimulang tumawid ang grupo. Isa-isa, mabilis, tahimik, habang inaakay ng mga nalaglag ang kanilang atensyon sa tumatakbong babae sa kabilang bahagi. Nakarating lahat sa kabilang dulo. At sa loob ng 30 segundo, dumating din si Jevelyn. Nanginginig ngunit buo ang katawan, ang hininga niya mabilis at malalim. Niyakap siya ni Daisy ng buo at sa unang pagkakataon simula sa simula ng lahat, umiyak ang isa sa grupo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagalakan na buo pa rin silang lahat. Ngunit hindi nila alam na sa gabi na iyon, isa sa kanila ay magtatanggap ng isang kagat na hindi nila mapapansin agad. Ang natutulog na ang iba sa loob ng isang abandonadong bodega sa San Pablo, nagising si Daisy ng may masamang pakiramdam. Umupo siya sa dilim at sa liwanag ng kanyang flashlight. Nakita niya ang bahagi ng braso ni Jevelyn, isang malaking pasa, at sa gitna nito isang maliit na marka ng ngipin na hindi karaniwan. Nagising niya si Daniel ng tahimik. Nang makita nito ang sugat, naging maliwanag ang ekspresyon ng doktor na hindi gustong maging maliwanag. Kailan nangyari ito? Tanong niya. Hindi alam ni Jevelyn. Maaaring sa tulay. Maaaring noong isang piraso ng nalaglag ay halos nakaabot sa kanya ngunit akala niya ay hindi nakarating. Nagising si Alvin sa maingay na bulong ni Daniel at pagkatapos isa-isa nagising ang lahat. Ang silid ay naging tahimik ng isang uri ng katahimikan na mas masakit kaysa sa sigaw. Ano ang aming mga opsyon? Sabi ni Seiya. Ang boses niya parang bato. Matatag ngunit halatang nagsisikap na manatiling matatag. Dalawa, sabi ni Daniel. Una, hayaan nating mangyari ang progression at kumilos tayo kung kinakailangan. Ikalawa, ang lead na sinabi ko tungkol sa genetic resistance.
Kung si Javelin ay isa sa mga may natural resistance, maaaring mabagal ang kanyang progression. Kailangan ko ng oras at kagamitan para malaman. Lumakad si Javelin patungo sa gitna ng silid. Tumingin siya sa lahat, kay Daisy na umiiyak, kay Annalyn na mahigpit na niyayakap ang bata, kay Alvin na magtitingin-tingin sa sahig, kay Elvira na tahimik ngunit may kumakapit na habagat sa mukha nito. Hindi ako susuko, sabi niya. Kung may pagkakataon kahit isa sa sandaang posibilidad, kukunin ko iyon. Ngunit kailangan ninyong ipangako sa akin kung dumating ang oras na hindi na ako, huwag kayong atubiling kumilos para sa lahat ng aming kaligtasan. Si Daisy ang unang lumapit at hinawakan ang kamay niya. Hindi pa darating ang oras na iyon. At sa loob ng isang grupo ng mga taong nagsisikap manatiling buhay, ang pinakamahalaga ay hindi ang lakas ng armas, kundi ang lakas ng pagnanais na ipaglaban ang isa't isa. Sa pagpasok nila sa Batangas, nagbago ang tanawin. Mas malawak ang lupa, mas maraming puno at mas kaunti ang mga nalaglag. Ngunit ang mga naroroon ay mas mapanganib dahil mas kaunti ang poste at gusaling maaaring magtago. Nanatiling nakadikit si Noel sa bintana ng truck habang sila ay papunta sa kanilang baryo. Sinasakay ng lahat ang kanyang pagkabalisa. Hindi lamang ito bansa na may zombie. Ito ang kanyang tahanan, ang lugar kung saan ipinanganak ang kanyang mga anak, kung saan nakilala niya si Hermelinda sa isang pista opisyal 33 taon na ang nakalipas. Nang makita nila ang kanilang bahay, isang maliit na bahay na may asul na pintuan, tumigil ang puso ni Noel. Buo ang bahay, nakasara ang mga bintana, at sa pinto isang piraso ng tela, dilaw at pula, na alam ni Noel ang kahulugan. Signal nila na may tao sa loob, buhay, naghihintay. Nagpigil si Alvin sa kanyang braso bago pa man lumundag si Noel. Suriin muna natin ang paligid. Sa loob ng 10 minuto, na-clear nila ang lugar. At pagkatapos binuksan ni Noel ang pintuan. Si Hermelinda, ang kanyang asawa, may mahabang buhok na nakatali. May mga mata na puno ng dumaang 2 linggo ng pag-asa at takot ay tumayo sa pintuan. Sa kanyang likod, 2 bata. Ang kanilang mga anak na si Rico at Luisa, 12 at 10 taong gulang. Walang sinabi si Noel, niyakap niya ang kanyang pamilya ng buo, nang may lakas ng isang taong natigil ang paghingi ng tawad mula sa Diyos dahil naibigay na ang sagot. Umiyak si Hermelinda sa kanyang dibdib. Alam kong darating ka, bulong nito. Alam ko, kaya hindi kami lumabas. Si Krenzler mula sa labas ng kotse ay tumingin sa eksena at sa kanyang notebook, igrinaw niya ang kanyang unang ngiti mula nang lumabas sila ng Maynila. Sa sandaling iyon, ang mundo ay hindi ganoon kamasama. Ang resort complex sa Mabini, Batangas ay hindi na isang resort. Ito na ang pinakaorganisadong safe zone sa buong Luzon. Sa likod ng mataas na bakod na pinalitan ng mga tinik at bakal, may higit sa 300 survivors. May militar, may mga doktor, may mga sibilyan. At sa gitna ng lahat may isang nagtutuloy na pagtatangkang maunawaan ang virus at makita ang lunas. Nang dumating ang grupo ni Alvin, sinalubong sila ng isang opisyal, si Ferdinand Ramos, 50 taong gulang, dating kapitan ng pulis, ngayon ay pinuno ng safe zone. May mabigat na presensya si Ferdinand, hindi dahil sa kanyang katawan, kundi dahil sa kanyang mga mata na nakakita na ng maraming namatay at nagpayag pa ring bumangon araw-araw. Maligayang pagdating, sabi niya. Alam ko na agad na hindi kayo basta-basta nakarating dito. Sino sa inyo ang may medikal na kaalaman? Itinuro ni Alvin si Daniel. Tiningnan ni Ferdinand ang batang estudyanteng doktor ng matagal. Ikaw ang inaabangan namin. May isa kaming lab dito. Simpleng kagamitan, ngunit sapat. Narinig ko ang mga teorya tungkol sa genetic resistance. Nagtatrabaho rin ang aming doktor dito.
Kailangan ng mga utak na sabay na nagtatrabaho. Inilabas ng kampo ang medikal na grupo para sa kondisyon ni Jevelyn. Mabilis na nasuriang siya at doon sa resulta ng blood test na ginawa ni Daniel at ng doktor ng kampo, nagkaroon ng liwanag ang lahat. Si Jevelyn ay may natatanging genetic marker na nagpapabagal ng progression ng variant 0. Sa loob ng 3 araw mula sa kagat, walang malaking pagbabago sa kanyang kondisyon. Ang karaniwang tao ay magiging nalaglag na ngayon. Ikaw ang susi, sabi ni Daniel ng tahimik. Ang iyong dugo, ang iyong katawan, ay maaaring maging simula ng isang lunas. Tumingin si Jevelyn sa labas ng bintana ng lab, sa lahat ng tao sa safe zone, sa mga bata na naglalaro kahit maliit ang espasyo, sa mga matanda na nakaupo at nagtatandaan ng mundo bago ang zero day. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan, sabi niya, kahit anong kinakailangan. 1 linggo matapos ang kanilang pagdating sa kampo, ang horde ay dumating. Hindi ito isang maliit na grupo. Ito ay daan-daang nalaglag na tila pinagsamang agos ng tubig pababa sa bundok, pinapalayo ng ingay ng generators ng kampo. Sa gabi, nang mapansin ito ng bantay ni Ferdinand, nagbigay ng alarma. Ang lahat ay nanggaling sa kanilang mga kamang may hawak na anumang makita nilang sandata. Si Alvin ay nasa unahan ng depensa. Hindi dahil gustong maging bayani, kundi dahil wala siyang iba pang alam na gagawin kundi protektahan ang mga taong mahal niya. Si Dan ay nasa kanyang tabi. Ang dalawa ay nagdidisenyo ng mga zombie trap na natutunan nila mula sa mga linggo ng pagtakas at pag-aaral. Si Seiya, ang dating flight attendant, ay naging pinaka-epektibong coordinator ng grupo. Sa kabila ng kalsada, inaayos niya ang mga survivors ayon sa bilis at lakas nila, sinisiguradong walang nasasakal sa presyo ng sitwasyon. Ang kanyang tinig ay malinaw at panatag kahit ang kanyang puso ay kabog. Si Daisy ay nasa likod, hindi upang magtago, kundi upang maging handa sa mga nasugatan. Ang kanyang nursing skills ay mas nasubok sa gabing iyon kaysa sa lahat ng kanyang naging klase sa ospital. Si Elvira, ang matanda ang lola na noon ay isa pang mukha ng lahat, ay nakatayo sa hagdan ng 3 palapag ng pangunahing gusali. Ang tabak niya hawak ng buo at ang kanyang boses ay tumatawid sa lahat ng ingay. Huwag kayong matakot, lahat tayo ay namatay na sa loob ng atin dumating dito at lahat tayo ay muling nabuhay. Huwag hayaang maging kabulaanan ang inyong kaligtasan. Tumagal ang labanan ng 3 oras. 3 oras ng sigaw, baril at sakit. Sa katapusan, ang kampo ay nanatiling nakatayo. 8 nalaglag ang pumasok sa loob at na-neutralize bago pa man makapanakit. 3 survivors ang nasugatan, ngunit ang 3 iyon ay buhay dahil sa mabilis na pagkilos ni Daisy at ng medikal na grupo. Si Ferdinand, pagkatapos ng lahat, ay tumingin kay Alvin ng may bagong respeto. Ang grupo mong ito, sabi niya, ay hindi basta-basta survivors. Kayo ay mga mandirigma. Hindi sumangayon si Alvin. Kami ay mga pamilya. Iyan ang dahilan kung bakit lumalaban. Sa kabila ng lahat ng nangyari, o marahil dahil sa lahat ng nangyari, ang pag-ibig ay hindi huminto. Sa gitna ng isang apocalypse, ang puso ng tao ay nananatiling puso. Napansin ni Krisha ang ilang gabi na si Alvin ay hindi makatulog. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, tinitingnan ang pagbabago ng langit. Sa isang gabi, umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. "Ano ang iniisip mo?" tanong niya. "Ang sinabi mo sa akin bago tayo nagpakasal," sagot ni Alvin, "na kahit anong mangyari sa mundong ito, basta nandito ka, kaya ko. Akala ko iyon ay rhetoric lang. Ngayon, alam ko ng totoo." Inangat ni Krisha ang kanyang ulo. Sa gabi na puno ng banta, sa mundo na walang katiyakan, ang kanyang asawa, ang lalaki na piniliin niya, ang ama ng kanilang anak, ay nandoon pa rin.
Nandoon pa rin at nagsasalita ng mga salitang ginawa siyang maramdamang mahalaga. Sa kabilang sulok ng kampo, si Dan at si Sea ay natuklasan ng isa't isa sa ganitong paraan ng pagtuklas na maaari lamang mangyari sa panahon ng sobrang takot at sobrang malapit. Nagsimula ito sa isang simpleng pagbabahagi ng pagkain, naging pakikipag-usap sa gabi, at ngayon ay nagtutulungan sila sa lahat ng gawain ng kampo nang hindi na kailangan pang sabihin kung bakit. Si Annalyn naman ay naramdamang may espesyal ang lugar ng batang kalawit sa kanyang buhay, ang batang walang pangalan na natagpuan niya sa kalye. Sa loob ng ilang linggo, naging Jose na ang pangalan nito. Pangalan na ibinigay ni Annalyn, pangalan ng kanyang yumaong ama. Si Annalyn ay hindi kasal, walang sariling anak. Ngunit si Jose ay naging sapat para maunawaan niya ang kahulugan ng pagmamahal ng isang magulang. Si Hermelinda at Noel ay nagpalakas ng kanilang pag-iibigan sa panahon ng digmaang ito. Ang mga gabing ito ay hindi nagbibigay daan sa mga lihim at pag-aaway sa bahay. Nagbibigay ito ng malalim na pagpapahalaga sa bawat umaga na nagigising silang magkasama. At si Jeveline, nagbago ang kanyang mundo sa loob ng lab ni Daniel, hindi lang dahil sa pag-aaral ng siyensya, kundi dahil sa paraan ng pakikipag-usap ni Daniel sa kanya, hindi bilang isang pasyente, hindi bilang isang paksa ng pag-aaral, kundi bilang isang tao na may karapatang malaman ang lahat ng detalye ng sariling katawan at pagkakataon nito. Sa mundo na may lahat ng dahilan upang maging malupit, ang pagmamahal ng mga taong ito ay naging pinakamaalab na anyo ng paglaban. Sa ika-30 araw mula sa Zero Day, ang pinakamasakit na bahagi ng kwento ay dumating ng walang babala. Si Ferdinand Ramos, ang pinuno ng Safe Zone, ay inanunsyo sa isang meeting na may pangalawang horde na papalapit. Mas malaki kaysa sa una, mahigit sa 1,000 nalaglag na nagtitipong papunta sa timog ng Luzon mula sa Maynila at Laguna. Mayroon tayong dalawang pagpipilian, sabi niya, manatili at labanan sa panganib na mawalan ng marami o tumakas sa dagat. May mga bangka tayo sapat para sa lahat, ngunit ang biyahe ay peligroso at hindi malinaw kung ano ang nasa kabilang isla. Sa gitna ng debate, lumabas si Elvira at tumindig sa harapan ng lahat. Makinig kayo sa akin ng minsan pa. Nanahimik ang lahat, 72 taon ng buhay ay may karapatang marinig. Naabutan ko ang panahon na ang pinakamatapang na desisyon ng isang tao ay ang magpahinga at hayaan ang mas bata na gumalaw. Ang inyong lugar ay sa dagat, sa bagong simula. Ako, manatili ako dito. Hindi ako maaaring tumakbo pa, ngunit maaari akong magbantay. Maaari akong gumawa ng paraan para ang mga nalaglag na dumating dito ay hindi makaabot sa inyo ng mabilis. Nagmalakas ang boses ni Alvin. Elvira, hindi. Lumapit si Krenstel sa matanda at niyakap siya ng walang salita. At niyakap siya ni Elvira ng mahigpit, ng may lakas ng isang lola na nagpapaalam, ngunit hindi nangangamba. Sa susunod na umaga, nang sumakay na ang lahat ng survivors sa mga bangka at pump boat na nakalatag sa baybayin ng Mabini, tumingin si Alvin pabalik sa kampo. Sa taas ng gusali, nakita niya ang silueta ni Elvira, ang tabak sa kanyang kamay, nakatayong parang isang bantay ng mundo na hindi pa handang sumuko. Ang huling nakita ni Alvin sa kanya ay ang isang babae na nakatitig sa araw na sumisinag, parang gustong itago ang lahat ng liwanag sa kanyang dibdib para sa mahabang gabi na darating. 3 oras sa dagat. Ang alon ay malumanay. Parang hindi alam ng karagatan ang nangyayari sa lupa. Parang nananatili itong maganda at payapa kahit ang mundo ng tao ay naguguho.
Nasa isang bangkang katamtaman ang grupo ni Alvin, siya, Krisha at Krensley, si Dan at Seiya na ngayoy halos hindi na nagpapalayo sa isa't isa. Si Noel at Hermelinda at ang kanilang dalawang anak, si Annalyn at si Jose at si Daisy at Jevelyn. Si Daniel ay nasa isa pang bangka kasama ang kanyang laboratorio, mga sample, mga kagamitan, ang kanyang mga tala. Ang serum ay hindi pa natapos, ngunit sa loob ng linggo mula nang magsimula siya ng intensive na trabaho gamit ang dugo ni Jevelyn, mayroon na siyang mga resulta na nagbibigay ng pag-asa. Si Joel, isang pangalan na hindi pa nababanggit sa kwentong ito. Joel Mendez, 38 taong gulang, dating radyo operator ng gobyerno, ay nagsimulang makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng isang debateryang radyo. Nasa isa pang bangka siya kasama ang isang maliit na grupo ng mga survivors mula sa Mindoro. Naririnig ninyo ako. Ang boses niya sa radyo, mahinahon, propesyonal, hindi nag-iimarte ng lakas ngunit malinaw na may layunin. Natagpuan namin ang isang isla, maliit, walang nalaglag, may sariwang tubig at ilang naiwan na istruktura. Pwedeng puntahan. Kung may doktor kayo, mas mahalaga kayo na sumama sa amin. Kinausap ni Ferdinand si Joel sa radyo, mahabang pag-uusap ng dalawang lalaki na pinagsamang simurasyon ng pagpapasya. Sa katapusan, nagkasundo sila. Ang isla ng Kalatagan, isa sa mga mas maliliit at hindi gaanong sikat na isla sa baybayin ng Batangas, ang magiging kanilang bagong simula. Habang papalapit sila sa isla, si Crenstel ay umupo sa gilid ng bangka at inilagay ang kanyang kamay sa tubig, nagpapadama ng lamig ng dagat sa kanyang mga daliri. Daddy, sabi niya nang walang pagpapaliwanag na kinakailangan, maganda pa rin ang dagat. Oo, sagot ni Alvin, maganda pa rin. Ang isla ay hindi malaki, mga 3 kilometro sa lapad, 5 kilometro sa haba, ngunit sapat. May isang lumang resort na nakatayo pa, may konting alagang hayop na naiwan, may ilog na nagbibigay ng sariwang tubig, at may kagubatang puno ng prutas. Sa loob ng unang 3 araw, nagtayo ng komunidad ang mga survivors. Si Ferdinand ang natural na leader sa mga praktikal na usapin. Siya ang nagdisenyo ng perimeter, ng sistema ng bantay, ng mga regulasyon. Si Joel ang naging communication officer. Nagsimula siyang mag-broadcast ng radio signal. Naghahanap ng ibang survivors sa buong kapuluan ng Pilipinas. Si Daisy at ang ilang iba pang may medikal na kaalaman ay nagtayo ng klinik sa natirang istruktura ng resort. At si Daniel, ang batang estudyanteng doktor na ngayon ay may mas matandang mga mata, ay nagtatrabaho ng walang humpay sa kanyang serum. Ang dugo ni Jevelyn ang kanyang pinakamahalaga at pinaka-pinahahalagahang pinagkukunan. Si Jevelyn, sa kabila ng kanyang kondisyon, ay hindi umupo ng walang ginagawa. Naging assistant siya ni Daniel, hindi lang bilang paksa ng pag-aaral, kundi bilang kapareho sa trabaho. Ang kanyang pag-unawa sa sariling katawan, ang mga sintomas na nararamdaman niya, ang mga pagbabago, lahat ng ito ay mahahalagang datos na hindi masusukat ng anumang makina. 40 araw matapos ang zero day, naibigay ni Daniel ang kanyang unang testable serum sa medikal na komunidad ng isla. Hindi ito perpekto, malayo pa sa isang ganap na lunas, ngunit ito ay isang neutralizer, isang bagay na maaaring huminto sa progression ng virus sa loob ng unang 48 oras ng impeksyon. Kung mayroon itong serum noong nagsimula ang lahat, ang ibang kwento ang magiging lahat ng ito. Ngunit nasa kamay na ito ngayon, at sa mga kamay na ito may pag-asa. Si Annalyn ay nagtayo ng isang maliit na paaralan sa ilalim ng mga puno. 10 bata ang unang dumalo, kabilang si Krenzel, si Jose, at ang mga anak ni Noel. Sa ilalim ng guhit ng araw sa gitna ng isang mundo na gumuho, ang mga bata ay nag-aaral muli. Nagsusulat muli.
nagtutungkol sa mga bagay na mas malaki pa sa nakapaligid sa kanila. Ito ang pinakamakapangyarihang paraan ng paglaban. 6 na buwan matapos ang Zero Day, ang isla ng Kalatagan ay hindi na iisang isla ng mga naghihintay. Ito ay naging sentro ng isang network, higit sa 30 komunidad ng survivors sa buong Pilipinas ang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng radyo ni Joel. Ang serum ni Daniel, bagamat limitado pa ang produksyon, ay nagsimulang mai-distribute sa pamamagitan ng mga bangka at debateryang komunikasyon. Si Alvin ay naging isa sa mga tagaplano ng logistic ng isla. Ang kanyang pag-iisip bilang isang IT professional ay nagsimulang gamitin para sa mas makataong layunin, mga sistema ng supply, komunikasyon, mapa ng ligtas na ruta. Hindi siya hero ng mga kwento, siya ay basta isang lalaki na nagpasya araw-araw na gawin ang susunod na tamang bagay. Si Krisha ay naging isa sa mga pinakakilalang medikal na coordinator ng isla, hindi bilang doktor, kundi bilang taga-organisa ng pag-aalaga. Ang kanyang kakayahan na maunawaan ang pangangailangan ng mga tao at gumawa ng sistema mula sa kaguluhan ay naging mahalagang kasangkapan ng komunidad. Si Krenzel ay lumaki ng mabilis, hindi lamang sa katawan kundi sa pag-unawa. Sa kanyang mga drawing sa notebook, makikita ang buong kasaysayan ng kanilang paglalakbay. Ang Maynila na nagniningas, ang tulay sa Santa Rosa, ang mukha ni Elvira bago sila nagpaalam, ang dagat na nagdala sa kanila dito. Isang araw itinanong ng isa sa mga bata sa paaralan kung sino ang paboritong karakter niya sa kanyang mga guhit. Si Lola Elvira, sagot niya, dahil hindi siya nagtago. Kahit matanda na siya, hindi siya nagtago. Si Jevelyn, kahanga-hangang si Jevelyn, ay nakarating sa isang punto na ang kanyang kondisyon ay na-stabilize ng husto sa tulong ng serum ni Daniel. Hindi siya ganap na gumaling. Ang virus ay naroon pa rin sa kanyang sistema, ngunit natulog, nahimbing sa pamamagitan ng siyensya at ng kanyang sariling pagnanais na mabuhay. Buhay siya, at buhay si Daisy sa kanyang tabi. Si Noel at Hermelinda at ang kanilang mga anak ay nagtayo ng isang malaking taniman sa silangan ng isla. Ang mga kamay na dati ay humawak ng manibela at ng kaldero ay ngayon ay nagtatanom ng mga buto sa lupa. Natutunan nilang basahin ang mga bituin para sa panahon. Natutunan nilang damhin ang ulan bago pa ito dumating. Si Dan at Saya ay opisyal na nagpahayag ng kanilang relasyon sa isang simpleng seremonya sa baybayin. Si Ferdinand ang nagsermon, si Joel ang nagplay ng musika sa isang lumang gitara at ang buong komunidad ang nanonood. Hindi ito katulad ng mga kasal ng dati. Walang simbahan, walang malahotel na resepsyon. Ngunit mas tunay ito kaysa sa anumang relihiyosong seremonyang nagawa ng mundo bago ang Zero Day. Si Daniel ay nagtuloy sa kanyang trabaho, hindi lamang para kay Jevelyn, kundi para sa lahat. Nag-aral siya ng walang humpay, nagkamali ng maraming beses, at sa bawat pagkakamali ay natuto. Sa ika-5 buwan, ang kanyang serum ay nakapagpigil ng progresyon ng virus sa 10 bagong kaso ng impeksyon sa komunidad. Sa ika-6, mayroon na siyang sapat na basehan para sabihing maaari silang mag-produce ng mas marami. Si Annalyn ay patuloy na nagtuturo at si Joel ay patuloy na naghahanap ng mga buhay sa kabilang dako ng hangin. Isang boses sa radyo na nagsasabing, "Nandito kami, huwag kayong sumuko. May lugar para sa inyo dito." At si Ferdinand Ramos, ang matandang kapitan na namuno sa kanilang lahat sa pinakamapanganib na oras, ay isang hapon na nakatayo sa dulo ng pier ng isla, tinitingnan ang dagat. Lumapit si Alvin sa kanya. "Kapitan, ano ang susunod?" Matagal na hindi sumagot si Ferdinand. Pagkatapos, nangiti siya, hindi ang ngiti ng isang taong may kasagutan, kundi ang ngiti ng isang taong komportable sa katotohanan ng walang kasagutan.
Ang susunod ay ang susunod, Alvin. Ito ang tanging bagay na sigurado sa mundong ito. May susunod lagi. Ang tanong lang ay kung sino tayo sa oras ng susunod na iyon. Tumayo si Alvin sa tabi ng matanda at sabay silang tumingin sa dagat, ang walang hanggan na asul na expanse na naghihiwalay sa kanila sa isang mundo na naguguho at nagtatayo muli sa parehong oras. Sa kanilang likod maririnig ang mga boses ng komunidad, tawa ng mga bata, ingay ng trabaho, musika mula sa gitara ni Joel at ang tahimik na ugoy ng mga punong nakapaligid sa isla. Ang mundo ay naguguho, ang mundo ay nagtatatayo, at sa gitna ng lahat ng ito, ang mga tao, ang lahat ng may pangalan at puso at kasaysayan ay nagpapatuloy. Dahil iyon ang pinakamakapangyarihang bagay na ginagawa ng tao sa oras ng katapusan. Nagpapatuloy. At dito nagtatapos ang nobelang Muling Pagsilang, Zero Day.